Magandang araw po, Tito Makoy. Hindi ko maintindihan kung bakit minsan nagbukas ako ng YouTube. Ang istorya ng natalong mayor ang isa sa mga lumabas na thumbnail sa screen ng laptop ko. Dahil doon, pinakinggan ko ang buong istorya. At alam mo ba, Tito Makoy, wari ko'y istorya ko ang aking pinakikinggan sa channel mo. Kasi malaki ang pagkakahawig ng istorya ng natalong alkalde sa istorya ng buhay ko. Pablito ang gagamitin kong pangalan, Tito Makoy. Kilala ang pamilya ko sa bayan namin. Kasi politikong tao ako, nag-umpisa sa pagiging konsehal ng bayan. Sinwerteng naging vice mayor at nagtuloy-tuloy na hanggang sa naging mayor ako sa aming bayan. Prominente ng kaunti kung maituturing ko ang aking pangalan at ang pamilya sa aming bayan. Maraming tao ang rumerespeto at tumitingala sa akin. Kaya marapat lamang na alagaan ko ang aking reputasyon at ang aking pangalan. Pero sa pagnanais ko na mapanatili ang malinis at magandang pangalan ko, ito rin ang dahilan ng pagsisisi ko sa kamaliang nagawa ko na siguro, Tito Makoy, hindi ko na maitutuwid pa. Konsehal pa lang ako noon, 2 araw bago ang aking birthday, inaya ako ng matalik kong kaibigang si Benedict sa isang resort. Ito'y sa labas ng aming bayan. Birthday treat niya raw sa akin. Sina Benedict kasi ay may kaya ang kanilang pamilya kaya can afford siya na i-treat ako sa ganoong lugar. Nagpaalam ako sa asawa ko, sinabi ko ang totoo para walang problema. Kaya alam ng asawa ko kung saan kami pupunta at kung ano ang gagawin naming magkakaibigan. Hindi kayang ilarawan ang kasiyahan namin kasama ang mga kaibigan kong baliw katulad ni Benedict. Masayang masaya kaming nagkikwentuhan at nagbibiroan. Noong malalim na ang gabi, lahat na may tama. Benedict, inom lang ba ang birthday treat mo dyan sa ating kagalang-galang na kaibigan? Ito ang biro ng isa sa mga kaibigan namin. Easy lang pre, syempre. Espesyal ang treat natin sa kanya. Kagaya noong bininyagan natin siya noong college pa lang tayo. Yan ang ngumingiting sagot ni Benedict, Tito Makoy, sa tanong ng isa kong kaibigan. Tuloy nagpalakpakan ang buong tropa. Umingay ang buong tropa kagaya noong kabataan namin. Kasi kami nga lang talagang malalapit na magkakaibigan ang naroon liban sa mga driver namin. Noong lumalim na nga ang gabi, merong dumating na isang magandang dilag. Sexy talaga. Bigla tuloy akong naglaway kaagad. Alam mo na, Tito Makoy, pag nakainom, ganyan ang reaksyon natin. Iyon pala ang sorpresa sa akin ni Benedict. Tuwang-tuwa ako nang tumabi sa akin ito. Okay talaga itong kaibigan kong si Benedict. Yan ang pumasok sa isip ko. Dahil nga sa may iniregalo sa akin si Benedict, inutusan ko ang aking driver na kumuha ng isang silid sa resort para sa akin at sa bisitang regalo sa akin ni Benedict. Pumasok kami sa isang pribadong silid at diretsahan tayo, Tito Makoy. Gumawa kami ng pribadong bagay. Tinudo ko na talaga lahat kasi sayang naman ang regalo ng kaibigan ko. Liban doon, nabighani talaga ako sa chicks na regalo niya sa akin kasi maganda, makinis at malinis ang katawan at saka bata pa. Sa tingin ko, Tito Makoy, hindi pa siya gaanong marunong pagdating sa paggawa ng pribadong bagay. At sa ibang banda naman, maaaring hindi siya gaanong komportable kasi hindi kami magkakilala kahit na noong nag-uusap kami pinilit ko talagang maging komportable siya sa aming dalawa. Ngunit dahil nga atat na atat ako at kakaiba talaga ang dating sa akin tuwing tititigan ko ang kanyang maamong mukha. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman
hindi ko kayang ilarawan. Tito Makoy, alam natin lahat na ang mga commercial sex workers o kaya mga GRO ay hindi yan humahalik at hindi rin nagpapahalik sa customer. Ngunit di ko kayang pigilin ang sarili ko sa paghalik sa kanya. Pinakiusapan ko siya na hayaan niya akong humalik sa kanya at kung kinakailangang dagdagan ko ang bayad niya para lang mahalikan ko siya sa kanyang labi, gagawin ko. Tamang-tama naman na nakumbinsi ko siya at pumayag sa aking hinihiling sa kanya. Alam mo Tito Makoy, ang epekto sa akin ng paghalik ko sa kanyang labi, lalo kong pinag-igihan ang aking ginagawa para ma-enjoy niya ang aming pribadong oras. Gusto ko talagang masayahan rin siya gaya ng aking nararamdaman. Natagpuan ko na lang tuloy ang sarili ko na parang asong kalye sa bilis ng galaw ng aking baywang. Napayakap siya sa akin at narinig kong pighil na napasigaw ng mahina. Sa kanyang pagsigaw, sinundan ko naman ito ng isang hiyaw. Hindi ako nakapagpigil. Alam ko, malakas ang aking hiyaw noong makarating ako sa katapusan. Pagkatapos namin ng round na iyon, aayusin na niya sana ang kanyang sarili pero pinigilan ko siya. Inabutan ko muli siya ng dagdag na bayad para pumayag na manatili muna at mag-isang round pa kami. Sa madaling kwento Tito Makoy, nakadalawang rounds kami noong gabing iyon. Tuloy natagalan ako bago nakabalik sa tropa kong umiinom. At pagbalik ko sa aming tropa, siyempre nakangiti. Suminyas sa akin si Benedict ng thumbs up. Nagtatanong ito kung ayos ba. Sininyasan ko rin siya ng 2 thumbs up ng kaliwa at kanang kamay ko. Ang naganap noong gabing iyon naging umpisa para muli at magtuloy-tuloy ang pagkikita namin. Linagawan ko na siya Tito Makoy at Rosemary ang kanyang pangalang gagamitin ko. Naging kami ni Rosemary, nagkaroon kami ng matamis na ugnayan. At para lalo akong masayahan sa aming relasyon, tinuruan ko siya kung paano at ano ang mga dapat gawin niya sa tuwing nasa pribadong oras kaming dalawa. Madali namang natuto itong si Rosemary sa aking mga itinuturo sa kanya. Kaya ganoon na lang ang aking tuwa at laging pananabik na muli kaming magkita. Pero kasabay noon ang maigting na pag-iingat kasi sasakalin ako ng asawa ko pag nalaman niya ang kalukuhang ginagawa ko. Nalaman ko na si Rosemary pala ay taga-roon din sa bayan namin. Nagtatrabaho lang siya bilang GRO sa isang night spot sa labas ng aming bayan. On call din siya sa isang hotel at mga bahay aliwan. Dahil nga malaki ang land area at economic profile ng aming bayan, hindi si Rosemary pamilyar sa akin, maging ang kanilang pamilya. Mas okay ito sa akin, Tito Makoy. Pabor sa akin ang ganoon. Mahirap lang sila kaya napilitan si Rosemary na pasukin ang ganoong trabaho. Noong kami ng dalawa kahit hindi ko naman siya pinipigilan sa kanyang trabaho, kusa na siyang tumigil kasi raw hindi maganda na magsyota kaming dalawa tapos sumasama siya sa ibang customers. Alam mo Tito Makoy, parang pumapalakpak ng malakas ang aking mga tainga sa aking narinig. Akin na akin siya. Sa aming mainit na relasyon, dumating ang kinakatakutan kong yugto ng aming ugnayan. Nagulantang ako Tito Makoy ng gusto nang sabihin sa akin ni Rosemary na nagdadalang tao pala siya. Ano ka ba Rosemary? Sinabi ko na sa iyong dapat tripling pag-iingat. Bakit hindi ka tumanggi noong hindi ka pala safe? Ito ang galit na baling ko sa kanya Tito Makoy kasi malaking problema ito. Kapal naman ng mukha mong magsalita sa akin ng ganyan. Hindi ba halos sakalin mo ako noong hindi ako pumapayag sa gusto mo? Noong hindi ako safe, hayop ka. Tapos ako ngayon ang sisisihin mo, ako ang may kasalanan. Walang hiya ka talaga. Yan ang galit na galit at nagbumurang wika sa akin ni Rosemary. Sa panig ko wala akong pagdududa na sa akin nga ang bata. Pero hindi maaaring mangyari ito. Masisira ako. Masisira ang pangalan ko. Baka maging katapusan na ng political career ko.
Ayokong umabot sa ganoong tagpo. Ayokong umabot sa ganoong sitwasyon. Ayokong maging masama sa mata ng mga tao. Kasi nga paano pa ang aking pangarap na maging alkalde sa bayan namin sa darating na panahon. Ang ginawa ko, Tito Makoy, kinausap ko ang aking matalik na kaibigang abogado. Siya ang umareglo kay Rosemary at sa mga magulang nito. Kasabay noon ay pinaabutan ko siya ng pera na 30,000 para lang manahimik siya, huwag nang maghabol, huwag nang magpakita pa, huwag nang lumapit sa akin at makipag-usap. Tapos na ang lahat sa amin kasi bayad na siya kung anuman ang atraso ko sa kanya. Palibhasa nga mahirap lang ang pamilya nila. Noong nalaman ng pamilya ni Rosemary na abogado pala ang kausap nila, natakot ang mga ito. Walang nanggulo sa akin. Hindi lumabas ang issue na ikakasira ko talaga sa politika. Lumipas, Tito Makoy, ang mahigit 10 taon, wala akong narinig tungkol kay Rosemary. Kung ano ang nangyari sa kanyang pinagbubuntis at kung ano ang sitwasyon ng bata. Natapos ko ang 3 termino bilang konsehal sa aming bayan. Matunog ang pangalan ko, naging vice mayor ako. Lahat naging maganda ang takbo ng aking political career. Wala na akong problema ngayon at wala akong inaalala. Pero Tito Makoy, nagulat ako ng isang araw tumawag sa akin ang kaibigan kong abogado. Pumunta raw sa kanya ang magulang ni Rosemary, may kasamang batang lalaki, magti-teenager na. Kamukha ko raw, yun ang anak namin ni Rosemary. Sa pagdalaw na iyon ng magulang ni Rosemary sa aking kaibigang abogado, nalaman ko na namatay na pala si Rosemary. Ngayon nakikiusap ang mga magulang nito na kung maaari raw, suportahan ko ang bata kasi wala nang ibang magsusuporta pa dito. Matanda na sila at hindi na nila kaya. Kaya ako na lang talaga ang inaasahan. Sa pagdating ng ganitong problema, tuloy pumasok sa isip ko na tila yata ayaw akong tantanan ng problema, ayaw akong patahimikin, parang ayaw maging maganda ang aking karera sa politika. Sa takot kong lumabas ang isyong ito na ikakasira ng pangalan ko, inayos namin muli ng abogado ko ang problema sa mga magulang ni Rosemary. Napilitan din ako, Tito Makoy, na magtapat na sa asawa ko tungkol sa aking kasalanan na hindi niya alam. Gaya ng inaasahan, kalmot at sampal ang inabot ko sa asawa ko nang malaman niya ang aking pagtataksil. Ganoon pa man, napatawad rin ako ng asawa ko dahil matagal na ring naganap ang paglulokong ginawa ko. Namatay na rin si Rosemary. Wala nang dahilan pa para hindi niya ako patawarin. Napapayag ko rin ang asawa ko na dalhin ko sa bahay namin ang anak ko kay Rosemary na itatago ko siya, Tito Makoy, sa pangalang Sindong. Hindi ko pa nakita si Sindong mula ng isilang ito. Ngayon ko lang siya makikita na malaki na. Kinakabahan ako, Tito Makoy. Pero laking pagkadismaya ko nang makita ko ito. Malambot kong kumilos, Tito Makoy. Malambot talaga at tila yata pumipilantik ang kanyang kamay. Mahiyain siya at ang kanyang itsura masyadong malayo sa mga anak ko sa asawa ko. Kung porma, tindig at pananamit ang pag-uusapan. Sindong, ganito yan. Gusto kong maintindihan mo ang mangyayari pag tumira ka sa bahay. Hindi ka magpapakilalang anak ko kahit na sa bahay ka nakatira. Alam mo na, malaking iskandalo ito. Ang sitwasyon natin, malaking problema. Masisira ang pangalan ko. Bukod dyan, kailangan mo ring magtrabaho at tumulong sa mga gawaing bahay. Ito, Tito Makoy, ang wika ko at paglilinaw kay Sindong. Wala siyang imik noong kinausap ko, dinala ko na siya sa bahay at doon na nga tumira. Pero Tito Makoy, gaya ng pagsunod ko sa kasunduan naming mag-asawa, hindi si Sindong mabibilang sa mga anak ko. Ang ginawa ko, ipinaayos ko ang isang silid katabi ng garahe ng mga sasakyan. Ito ang naging silid ni Sindong. Natutuwa rin ako kasi masinop ang bata,
tumutulong sa mga gawain ng mga kasambahay namin. Minsan kung may bisita ako, nagtitimpla rin siya ng kape para sa mga bisita. Natutuwa ako kasi sumusunod siya sa napag-usapan namin. Hindi rin kami magkasabay na kumakain kasi ang mga kasabay niyang kumakain ay ang mga kasambahay at driver namin. Sinuportahan ko rin ang kanyang pag-aaral sa high school pero sa public school ito pumapasok. Ito'y para ibang-iba sa mga anak namin ng asawa ko. Mahirap na kasi kung isang paaralan ang papasokan nila. Lalabas at lalabas na kahawig niya ang mga anak ko sa aking asawa. Kami ni Sindong Tito Makoy hindi nag-uusap bilang mag-ama. Tahimik ito, sadya yatang hindi pala imik. Pero ang kanyang katahimikan aaminin ko parang isang malaking hiwaga sa akin. Isang hapon dumating si Benedict at ilan sa mga kaibigan ko. Sindong, pakidalhan mo naman kami ng kape rito. Yan ang tawag ko kay Sindong. Ay opo, yan ang matipid niyang sagot sa akin. Noong lumapit sa amin si Sindong, dala-dala ang mga kape. Pre, sino siya? Pakilala mo naman kami. Napakasinop ng bata. Yan ang wika ni Benedict. Ay, siya si Sindong. Nako, masinop talaga yan. Yan ang sagot ko kay Benedict. Siya ba ang bago niyong boy? Yan ang tanong muli sa akin ni Benedict. Oo, bagong boy namin. Alam nyo, masipag talaga siya kaya gustong gusto ko. Yan ang nauutal na sagot ko kay Benedict Tito Makoy. Pero habang nagsasalita ako at ipinakilala kong boy namin si Sindong, sinulyapan ko siya sa kanyang mukha. Kitang-kita ko Tito Makoy na lumamlam ang kanyang itsura. Wala itong imik na umalis sa amin. At sa aking nasaksihan parang naging dahilan ito na hindi na maging normal ang pakiramdam ko noong oras na iyon. Maging ang pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko, madalas nawawala ako sa usapan. Napansin iyon ng mga kaibigan ko lalong-lalo na si Benedict. Kinabukasan, tatawagin na ng maid namin si Sindong sa kanyang silid para kumain sila ng almusal. Nabigla ako nang sabihin ng katulong namin, Sir, wala po baga si Sindong sa kanyang silid? Baka naman po maagang umalis at maagang pumasok sa paaralan. Yan ang wika sa akin ng katulong namin. Ganun ba? Yan ang kalmadong sagot ko sa katulong namin. Pero makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ko talaga ang silid ni Sindong sa katabi ng garahe ng mga sasakyan. Bukas ito, wala si Sindong at wala ang kanyang mga gamit. Medyo Tito Makoy, hindi ako makapaniwala at nagtataka. Umalis na ba si Sindong sa bahay namin? Pero Tito Makoy, hindi ako naalarma kasi saan ba naman pupunta ang batang iyon? Wala sa kanyang ibang magsusuporta kundi ako lang, kaya alam ko babalik at babalik iyon. Pero hanggang gumabi at sumunod na araw, hindi siya bumalik. Nagdaan pa ang 2 araw Tito Makoy, napilitan na akong utusan ng aking driver na puntahan si Sindong sa bahay ng kanyang lola para tingnan kung umuwi ito doon, tapos isama niya pabalik sa bahay namin kasi marami siyang mga dapat gawin sa bahay. Dinatnan nga ng driver si Sindong doon sa mga magulang ni Rosemary, pero hindi niya ito naisama pauwi sa bahay ko. Napilitang umalis ang driver nang sabihan siya ng nanay ni Rosemary na umalis na raw at maging sila hindi napapayag na bumalik si Sindong sa bahay namin. At wika pa raw ng nanay ni Rosemary, pakisabi sa akin na salamat raw sa trabahong inaalok ko kay Sindong bilang isang kasambahay. Alam ko Tito Makoy yung pananalitang iyon, isang matulis na pananalita. Matalim ang ibig sabihin ng nanay ni Rosemary pero pinagwalang bahala ko na lang ito. Ngunit hindi ko maitatanggi na kahit papaano muli na namang nagdulot sa akin ito ng malaking takot. Alam mo na Tito Makoy, yung takot ko na lumabas ang sekreto ko. Sa lahat na bagay, ito ang kinatatakutan ko.
Ayokong maudlot ang pagiging vice alkalde ko kasi sa partido namin sa aming bayan, ako na ang sunod na tatakbo sa pagka vice mayor. Sa kabutihang palad naman Tito Makoy, hindi nga lumabas ang issue. Naging vice mayor ako at natapos ko rin ang 3 termino bilang vice alkalde sa bayan namin. Si Sindong hindi ko na nakita sa loob ng mahabang panahon. May narinig akong naigapang nito ang kanyang pag-aaral sa high school pero hindi na ito nagtangkaman lang na muling magpakita sa akin o kahit na sino sa aming pamilya at malapit sa akin. Mabuti na rin kasi kung sakasakali, ang iniiwasan ko nga ay iskandalo. Isa pa, baka natuluyan na itong naging bading, lalong malaking kahihiyan sa panig ko na may anak na isang bading. Sadyang ngang mabait sa akin ang kapalaran, naging vice mayor at nagtuloy-tuloy na hanggang sa naging mayor ako ng aming bayan. Buong kagalakang ipinagbunyi ng pamilya ko at ng aming angkan ang pagiging alkalde ko sa bayan namin. Uminit ang ulo ko ng isang araw habang nag-iikot ako sa sentro ng bayan namin. Ito'y para tingnan ko kung merong mga dapat ayusin sa kabayanan. Binabaybay ko ang isang kalsada. Ang mga taong nadadaanan ko lahat bumabati sa akin at ngumingiti. Pero pag lumalampas ako sa kanila Tito Makoy, tila may pinagbubulungan silang lahat. Mula nga sa hindi kalayuan, nanlaki ang mata ko nang makita ko ang isang bagong bukas na barberya at beauty salon sa bayan namin. Ang pangalan nito Tito Makoy, Beauty Parlor ni Mayor. Kumulo ang dugo ko sa pangalang iyon kasi nakakainsulto sa pangalan ko bilang alkalde. Ang beauty parlor ay kabubukas pa lang kaya hindi ko nga alam na merong ganito sa bayan namin. Pagbalik ko ng opisina, ipinatawag ko ang namamahala sa pagbibigay ng mga business permit at license to operate dito sa aming bayan. Ipinakita sa akin na wala namang mali sa business permit na kanilang inisyo, complied lahat ang mga requirements at pasado sa pagsusuri nila ang lugar. Kaya nabigyan ito ng business permit. Ganoon pa man, isa itong malaking insulto sa akin, insulto sa posisyon ko ang ganoong pangalan, Beauty Parlor ni Mayor. Kaya sinabihan ko ang licensing division ng aming bayan na abisuhan ang may-ari ng parlor na baguhin ang pangalan nito at kung hindi, ire-revoke ang business permit nito. Sumunod naman sa akin ang nasa licensing division. Inabisuhan kaagad nila ang may-ari ng parlor na baguhin ang pangalan at kung hindi, kakansilahin ang ibinigay na permit dito. Tito Makoy, hindi sumunod ang may-ari ng parlor sa isang buwang palugit na ibinigay ng munisipyo. Iniabot sa may-ari ng parlor ang closure order kasi hindi nga ito nag-comply sa kautosang baguhin ang pangalan. Nung ipinasunod ang closure order, syempre kalat kaagad sa sentro. Marami ang nag-uusyoso sa nagaganap na pagpapasara ng beauty parlor ni Mayor. Sa tingin ko kasi Tito Makoy, naging kilala kaagad ang parlor kasi magagaling ang mga nagtatrabaho dito ayon sa mga naririnig ko. Maging ang mga barbero nila maayos ding maggupit. Ayon sa mga tauhan ng munisipyo, hindi naman daw nagmatigas ang may-ari ng beauty parlor ni Mayor. Noong araw na ipinasara ang parlor, palibhasa kilala kahit bago pa lang ito, hindi pala nakaligtas sa mata ng mga lokal na istasyon ng radyo at telebisyon sa lalawigan namin. In-interview ang may-ari at napanood ko sa balita. Ganito ang sinasabi. Sige, hindi ako magmamatigas sa pagpapasara nitong aking pagupitan ang beauty parlor ni Mayor. Pero sasabihin ko lang sa alkalde ng bayang ito,
Mayor Pablito, ikaw ang mayor na walang bayag. Wala kang bayag, wala. Sa lahat na naging mayor dito sa bayan natin, ikaw lang ang namumukod tanging walang itlog. Uulitin ko, Mayor Pablito, wala kang itlog. Wala, wala, wala. Yan ang wika ng may-ari ng beauty parlor Tito Makoy sa balitang ipinalabas sa telebisyon. Nasyak ako kasi si Sindong ang nagsasalita. Siya ang may-ari ng beauty parlor. Bagamat iba na ang kanyang itsura, malaki na ang kanyang katawan, maskulado na ito, pero sigurado ako Tito Makoy, si Sindong iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Gusto ko sanang rumisbak dahil sa buong buhay ko sa politika at pagiging public servant, siya pa lang ang nakapagsalita sa akin ng ganoong masamang pananalita. Ngayon pa na ako na ang alkalde dito sa aming bayan. Pero pinayuhan ako ng aking mga political advisors na huwag na lang daw patulan ito. Tama sila kasi baka sa huli ako ang madihado. At sa tingin ko nga Tito Makoy, ako ang mapapasama sa huli kung sakaling papatol ako at re-resback sa ginawang iyon ni Sindong. Madaling humupa ang isyu sa pagpapasarahan ng beauty parlor ni Mayor. Madali itong nakalimutan ng mga tao. At lumipas pa ang mahabang mga taon, natapos ko ang 3 termino bilang alkalde ng bayan namin. Alam mo Tito Makoy, pakiramdam ko, tagumpay ako sa aking karera sa politika. Natupad ko ang aking kagustuhang maging pinuno ng aming bayan at makapagsilbi sa aking mga kababayan dito sa aming lugar. Wala na akong mahihiling pa Tito Makoy sa aking karera sa politika kasi natupad ang pangarap ko at sigurado akong nagampanan ko ang aking tungkulin na ibigay ko ang panunungkulan sa aking mga kababayan sa abot ng aking makakaya. Tagumpay ako sa pagiging alkalde. Pero Tito Makoy, sa aking personal na buhay, sa pamilya ko alam kong malaking kabiguan ang kinahinatnan. Kasi wala man lang sa mga anak ko ang sumunod sa yapak ko. Yung nagka-interes man lang na pumasok sa politika. At ang masaklap sa lahat, wala man lang ni isa sa kanila ang nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. May anak akong naging adik, 2 beses ko pang dinala sa rehabilitation center. Ang anak ko namang babae, may mga anak, iba't iba ang lalaking nagiging kalibin niya. Ang mga negosyo namin humina na rin kasi walang mabuting nag-aasikaso rito sa mga anak ko. Tanging ang asawa ko lang. Ang mga anak ko may kanya-kanya na ngang mga anak at pamilya, pero sa akin pa rin umaasa ng kanilang kabuhayan. Ito yata Tito Makoy ang naging bunga ng masyado kong pagiging abala sa politika, abala sa pamumuno sa aming bayan. Sa pagtatapos ng aking political career, may lungkot akong dinadala dahil napabayaan ko rin talaga ang pamilya ko. Bagamat wala naman sa kanila ang naging kriminal o sanggano, pero bigo pa rin ako sa kanila kung maituturing ko ang pagdadala ko sa aking pamilya. Accomplished ako sa aking political career bilang pinuno ng bayan, kaso sa sarili kong pamilya, hindi ako matagumpay. Isang araw galing sa lungsod ang anak kong si Samuel. Nagkita raw sila ng dating houseboy namin. Si Sindong ang sinasabi niya Tito Makoy. Nalaman ko na may barbershop pala si Sindong sa lungsod at ang dami raw na nagpapagupit. Nakapila ang mga customer na naghihintay. Doon pala siya lumipat sa lungsod matapos na ipasara ang kanyang itinayong beauty parlor ni Mayor sa bayan namin. Ang kwento pa ni Samuel, inaya raw siya ni Sindong sa isang coffee shop, nakipagkumustahan at nakipagkwentuhan. Sa oras na ito umandar sa akin ang pagiging ama ni Sindong. Natuwa ako sa aking narinig. Nagtagumpay siya. Bagamat Tito Makoy, matagal ng panahon hindi ko siya nakita,
Hindi kami naging malapit. Pero parang bigla akong nakaramdam na gusto ko siyang makita. Gusto kong makausap si Sindong at gusto kong humingi ng tawad sa kanya sa pagkukulang at pagpapabaya ko sa kanya bilang isang ama. Pero natatakot ako. Tuwing maaalala ko yung pagtawag niya sa akin na walang itlog, yung lumabas sa balita sa telebisyon, yung galit na Sindong na nakita ko, natatakot ako. Pumapasok na rin ngayon sa isip ko kung paano niya kaya hinarap ang hamon ng kanyang buhay mula noong umalis siya sa bahay sa puder ko. Pero Tito Makoy, sa laki ng kasalanan ko sa kanya, tumatanda na rin ako. Kailangan kong makausap si Sindong. Hihingi ako ng tawad sa anak ko. Ngayon ko na kasi nakikita ang aking malaking kamalian, ang malaking pagkukulang at hindi makatarungang pagtrato ko sa kanya. Maging ang mga anak namin, Tito Makoy, sa asawa ko, alam niyo po ba, hindi nila alam na kapatid nila si Sindong. Hindi ako natatahimik hanggang hindi ko nakakausap si Sindong. Pinakiusapan ko ang dating driver ko na imaniho ako papunta ng lungsod. Ang family driver kasi namin, Tito Makoy, na tutulong sa akin, inilagay ko na siya bilang permanent driver sa munisipyo para tuloy-tuloy ang kanyang trabaho kahit hindi na ako ang alkalde, retiro na ako sa politika. Kaya wala na ito sa amin. Madali kong natuntun ang lugar ng barberya ni Sindong sa lungsod. Hindi ako pumasok sa barberya, inutusan ko na lang ang driver na siyang pumasok sa barbershop at dalhin si Sindong sa restaurant kung saan ako naghihintay. Magkakilala ang dalawa at sigurado akong magkalapit rin ang mga ito kasi sila ang magkakasama noon sa bahay namin. Magkatabi ang kanilang kwartong tinutulugan, magkasamang kumakain at magkatulong na gumagawa sa ibang mga gawain sa bahay. Kaya mas maigi na driver ang papuntahin ko sa barbershop at isama si Sindong sa restaurant kung saan ako naghihintay. Nakilala kaagad ni Sindong ang driver pagpasok nito sa barbershop. "Kuya, kumusta na po?" "Naku, kuya, matanda ka na." "Biro lang po, kuya." Ito raw ang wika at biro ni Sindong sa driver namin. "Okay lang ako, Sindong. Ikaw, kumusta na?" "Naku, masayang-masaya naman akong makita ka na asinsado na." Yan ang wika naman ng driver kay Sindong. Tito Makoy, sinabi ko sa driver na huwag munang sabihin kay Sindong na ako ang naghihintay sa isang restaurant. Pagpasok ng dalawa sa restaurant, natanaw kaagad ako ni Sindong na nakaupo sa dulong-dulong sulok ng kainan. Nakita ko, Tito Makoy, si Sindong. Biglang nagbago ang nakangiti niyang itsurang pumasok sa resto. Tumigil ito sa paglalakad. Itsura ng mukha, dumilim ito at biglang umasim. Nababahala ako, Tito Makoy, pero bahala na nga kung ano ang mangyayari. Haharapin ko kung ano man ang susunod na eksena sa pagkikita naming ito. Nakita kong kinakausap siya ng driver. Parang kinukumbinsi yatang tumuloy at lumapit sa akin. Sadya sigurong malaki ang respeto ni Sindong sa driver namin kaya napilit itong lumapit sa akin. "Magandang hapon po, Mayor." Bati sa akin ni Sindong. Ngumiti ako sa kanya. "Mayor, bakit niyo po ako pinatawag tapos dito pa po sa resto? Baka po may makakita sa inyo rito. Masira ang pangalan niyo. Mahirap yun." Ito ang pag-uumpisa sa akin ni Sindong. "Sindong, anak, kumusta ka na?" Ito na lang, Tito Makoy, ang naging tugon ko kasi hindi ko alam kung paano mag-uumpisa at kung ano ang sasabihin. "Mayor, dahan-dahan po kayo kasi baka may makarinig sa inyong ibang tao. Malaman nila na may anak kang bastardo, masisira ang pangalan nyo. Hindi po ba kayo natatakot?" Ito muli, Tito Makoy, ang pambabara sa akin ni Sindong sa mababang boses at
dahan-dahang pagsasalita para hindi marinig ng ibang taong nasa loob ng resto. Hindi anak, Sindong, gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo. Yan ang wika ko. Naku po, Mayor, di ko naman yan hinihingi sa inyo. Di ko yan kailangan. Ang tungkulin ko sumunod sa usapan natin na hindi dapat malaman ni Numan na bastardo ako. Ginawa ko yan at hindi ko kailanman sasabihin na may anak na bastardo ang mayor namin. Yan ang wika muli sa akin ni Sindong. Sige po, Mayor, babalik na po ako sa barberya kasi may mga customer na nakapila. Kuya, kung may problema po kayo, tawag lang kayo sa akin. Enjoy po kayo sa pagkain. Ito ang wika ni Sindong sa akin at sa driver, tapos umalis na siya, Tito Makoy. Sa maikling kwento, walang kinahinat ng maganda ang pagkikita namin ni Sindong. Di ko kayang ipaliwanag ang sakit na naramdaman ko sa mga pananalita sa akin ni Sindong. Alam mo, Tito Makoy, ganito rin siguro kasakit ang naramdaman niya noong ipakilala ko siya sa mga kaibigan ko na houseboy namin siya. Umorder ang driver ng merienda namin pero dali-dali siyang humingi ng malamig na tubig muna para ipainom sa akin nang makita niyang masama ang pakiramdam ko sa naganap. Hindi na ako kumain ng merienda, tanging ang driver na lang ang pinagmerienda ko. Mayor, okay lang po ba kayo? Yan ang tanong sa akin ng driver. Okay lang ako. Yan ang sagot ko naman sa kanya. O ano, Mayor, uwi na po ba tayo? Yan ang tanong sa akin ng driver, pero hindi muna kami umuwi. Sa halip, umorder ako ng beer sa resto. Uminom akong mag-isa, kaharap ang driver. Ang driver ay hindi ko pinapainom, nagtatyaga lang talaga siyang bantayan ako. Naparami pala ang nainom ko, hindi ko namamalayan, dala ng labis na sakit ng aking kalooban. Nalasing ako, Tito Makoy. Alam niyo po ba, hindi ko nalaman kung paano kami umuwi ng driver. Basta, nagising na lang ako noong umaga, katabi ko ang asawa ko. Nagtanong sa akin ang asawa ko kung bakit daw naglasing ako kagabi. Sinabi ko na sa kanya, Tito Makoy, ang pagkikita namin ni Sindong. At sa mga sumunod na araw din, napilitan na akong sabihin sa mga anak ko ang totoo na kapatid nila si Sindong. Nagkaroon ako ng mild stroke, na-confine sa ospital sa lungsod kung saan naroon ang barberya ni Sindong. Pinuntahan ni Samuel si Sindong kasi ipinasundo ko, kahit na hindi ako sigurado kung sasama ito. Pero sa kagandahan ng pagkakataon, sumama naman si Sindong. 3 silang magkakasamang dumating sa ospital. Ang anak ko si Sindong at ang isa siguro kaibigan ni Sindong. Katulad niya, may itsura rin at maskulado. Pagaling po kayo, Mayor. Relax lang po palagi. Ito ang wika sa akin ni Sindong. Salamat, anak. Yan ang sagot ko sa kanya. Mayor, wag po kayong maingay. Baka may makarinig sa inyo rito. Ito na naman, Tito Makoy, ang pabara ngunit mahinang pananalita sa akin ni Sindong. Nanatili rin siya sa ospital ng siguro mahigit kalaating oras. Pero noong aalis na siya, inalis ko na talaga ang hiya ko sa anak ko. Sindong, anak, pwede bang mayakap kita? Yan ang pakiusap ko. Pinaunlakan naman ako ni Sindong at sa unang pagkakataon, nayakap ko siya. Anak, patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ko kay Sindong habang nakayakap ako sa kanya at naiyak ako, Tito Makoy. Si Sindong hindi yumakap sa akin. Ako lang talaga ang nakayakap sa kanya. Pagkatapos ay umalis na ito kasama ang kaibigan niya siguro yon. Hindi ko naramdaman kay Sindong ang yakap ng isang anak. Pero okay na yon sa akin, Tito Makoy. Masaya na ako. Kahit papaano, may improvement na ang relasyon namin at
ang paghingi ko sa kanya ng kapatawaran. Ito na rin ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na bisitahin si Sindong sa kanyang barberya mismo ilang araw matapos akong ma-discharge sa ospital. Nung pagdalaw ko nagkataon na walang nakapilang customer, pero ang bawat upuan ng mga barbero ay may ginugupitan. Pagpasok ko, nakilala kaagad ako ng lola ni Sindong, ang nanay ni Rosemary. Madalas pala itong nandito sa barberya, tumutulong, nagpapalipas ng oras. Matanda na rin pero malakas pa. Nang makilala niya ako, kaagad itong bumati sa akin. "Kumusta po kayo?" Yan naman ang bati ko sa kanya. Dinala niya kaagad ako sa silid pahingahan sa dulo ng barberya. Nadatnan ko sa aking pagpasok si Sindong at ang kanyang kaibigang kasama niya noon sa ospital. Nakahiga si Sindong at nakaunan sa hita ng lalaki. Wari ko'y magkarelasyon yata ang dalawa. Alam mo na Tito Makoy, ito na yata ang uso ngayon. Pareho macho, magkarelasyon, pareho lalaki. Pero hindi ito problema sa akin at tanggap ko kung anuman si Sindong. Hindi bumangon si Sindong sa kanyang pagkakahiga pagpasok ko at bumati lang ito sa akin. "Magandang hapon po, Mayor." Yan ang kanyang bati. Akala ko pa naman Tito Makoy, tatay o papa ang maririnig ko at magmamano man lang sa akin si Sindong. Subalit maigi na rin ito kasi maganda naman ang pagtanggap sa akin kahit na ganoon lang. Pinaghandaan pa ako ng merienda ng lola ni Sindong, pero sa pananatili kong iyon, bagamat inaasikaso ako ng lola ni Sindong, siya ang nakikipag-usap sa akin. Si Sindong ni hindi man lang nagsalita liban sa pagbati niya sa akin noong dumating ako. Hanggang sa umalis ako Tito Makoy, walang pag-uusap na naganap sa amin ni Sindong. Sumapit ang kaarawan ko, naghanda sa bahay, dumating ang mga kaibigan ko at mga kasama sa politika. Marami ang mga taong dumalo at dumating sa bahay, kasama na rin ang mga dating supporters ko noong aktibo pa ako sa politika. Pinananabikan ko ngayon Tito Makoy ang pagdating ni Sindong kasi pinasabihan ko siya sa anak kong si Samuel. Kung sakaling dumating siya, ito na ang pinakamasayang kaarawan ko. Naghihintay na rin ang mga bisita ko sa aking sorpresa sa kanila noong kaarawan kong iyon. Ang sorpresa ay ang ipapakilala ko si Sindong sa kanila na anak ko. Pero hindi nila alam na ito ang surprise announcement na gagawin ko. Lumalalim ang gabi, naiinip na at nangungulit na ang mga bisita ko kung ano raw ang special announcement na gagawin ko. Naghihintay ako Tito Makoy kay Sindong at sinasabihan ko silang hantay muna kasi hindi pa ako handa sa aking special announcement. Pero Tito Makoy, hindi dumating si Sindong hanggang sa nag-uwian lahat ng mga bisita. Walang pagpapakilala kay Sindong na naganap. Nalungkot ako kasi hindi natupad ang kahilingan kong dumating siya sa kaarawan ko. Ang pagsipot niya ay ang pinakamagandang regalong matatanggap ko sana sa kaarawan kong ito. Pero wala. Tuloy, ito ang pinakamalungkot na naging kaarawan ko sa buong buhay ko. Alam mo Tito Makoy, masakit pala ang baliwalain ka ng isang tao, ng isang anak. Pero hindi ko masisisi si Sindong kung ganoon siya. Kasi ako naman talaga ang punot dulo ng lahat na ito. Kung hanggang ngayon hindi niya pa rin ako matanggap at maituring na kanyang ama, sa akin lahat naman ang kasalanan. Ako talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito. Maging ang mga anak ko sa aking asawa nalungkot din sa hindi pagsipot ni Sindong. Lalo na nang makita nila akong umiyak talaga ako Tito Makoy. Alam nila ang dahilan. Excited din kasi silang lahat na sa unang pagkakataon sana magkakasama kaming lahat, kabilang na si Sindong
na kapatid din nila. Pero sa kabila ng pagluha ko, Tito Makoy, matapos mag-alisan ang lahat na bisita, naiintindihan ko si Sindong. Baka iniisip niya pa rin na hindi siya pwedeng mapabilang sa mga anak ko. Yung mga sinabi ko sa kanya noon, marahil tumatak ng husto sa kanyang isipan. Kaya maging sa kaarawan ko, ayaw niyang magpakita. Hindi niya pinaunlakan ang kahilingan ko. Ngayon, Tito Makoy, alam ko na kung gaano kasakit ang hindi ka kilalanin. Masakit na masakit pala. Ganito kasakit ang ibinigay ko noon kay Sindong. Hanggang ngayon, Tito Makoy, patuloy akong umaasa na gaganda ang relasyon namin ni Sindong. Maririnig ko rin sa kanya ang salitang tatay o papa. Mararamdaman ko ang yakap niya sa akin, yakap ng isang anak at pagmamano ng isang anak sa isang ama. Alam kong matagal siguro bago dumating iyon kung darating man, pero hindi ako mapapagod sa paghihintay. Hihintayin ko na dumating ang araw na mapatawad ako ni Sindong, mayakap ko siya, yumakap siya sa akin at tawagin niya akong tatay. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana magustuhan ng iyong mga tagapakinig at sana magustuhan mo rin. Lubos na gumagalang, Pablito. Maraming salamat po, Mayor Pablito, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam niyo po, Mayor, hindi ako magbibigay sa iyo ng advice kasi parang wala sa level ko na gawin iyon. Dati kang Mayor, samantalang ako nagbabasa lang at naglalathala ng mga kwento dito sa aking channel. Pero po ang sasabihin ko sa inyo ay base sa aking pakiramdam, personal na pakiramdam at pananaw bilang ako kung ako ang nasa katayuan ni Sindong na anak sa labas ng isang mayor. Ganyan rin ang gagawin ko, katulad ng ginagawa ni Sindong. Maaaring napatawad na kita dahil ano pa nga naman kung hindi kita patatawarin. Malakas na ako, may sarili na akong buhay at successful na ako sa aking simpleng negosyo ng barberya. Pero ang pagpapatawad po madaling gawin, ngunit ang paglimot ay sadyang napakahirap at ibang klasing usapin. Ito ngayon ang nararamdaman ko at nakikita ko sa ikinikilos ni Sindong. Marahil napatawad ka na niya sa paghingi mo ng tawad, pero yung sakit na dinulot mo sa kanya, talagang hinding-hindi niya nalilimutan. Alam niyo po, ang sugat sa balat ay madaling gamutin kaysa sa sugat sa puso at pakiramdam. Ang sugat sa puso talagang mahabang panahon yan bago maghilom. At sa sitwasyon nyo, yung inaasam mo na yakapin ka ni Sindong, tawagin kanyang tatay o papa, hindi rin talaga yan madaling dumating kasi ang pagyakap na may pagmamahal at pagtanggap bilang isang tatay o ama, mahirap talagang maramdaman yan. Lalong-lalo na sa katayuan ni Sindong na matagal na panahon, noong kabataan niya, kailangan niya ang kalinga ng isang magulang. Wala. Sa halip po ay pinagkaitan niyo pa siya na maging anak niyo. Pero wag po kayong mag-alala, Mayor, kasi worry ko'y ang pagpapatawad mula kay Sindong ay nag-umpisa na. Nakita nyo naman nung nagkasakit kayo, dinalaw kayo sa ospital bagamat may pabara pang pagsasalita itong si Sindong. Pero nung humingi ka ng yakapin siya, pinaunlakan ka naman niya, hindi nga lang siya yumakap. Kasi alam nyo po, ang pagyakap talaga ay isang tandayan ng pakiramdam ng pagmamahal at pagtanggap. Noong panahon na iyon, wala pang maramdamang pagmamahal sa iyo si Sindong. At nung dumalaw ka sa barberya, maganda naman ang pagtanggap sa iyo bagamat hindi siya nakipag-usap sa iyo. Pero ang mga bagay na yan, indikasyon na darating ang araw, darating ang inaasam-asam mo na tatawagin ka ni Sindong bilang tatay, papa o ituturing ka bilang ama. Ang yakap ng isang anak, mararamdaman mo rin. Huwag lang po kayong
maiinip at huwag kayong titigil sa paghihintay. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.